chapter 16. Thank you, Sir Jim. 16, verse number 20. Okay, pakishare sa Bible po ninyo, no? Kung meron kayong katabi na bisita natin. Alright. Chapter 16, verse number 20. Alright, all together. Basahin natin ang verse 20. Ready? Read. And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as other times before, and shake myself, and he wished not that the Lord was departed from him. Sino ito? So, si Samson. Isa sa mga Bible character na pinili ng Diyos. However, mga kapatid, dinisius niya po yung gift ni Lord sa kanya. This time, mag-pray tayo. Gracious and loving God, salamat po this morning na makapagpatuloy kami despite sa power interruption. But salamat na hindi po nahadlangan ang iyong salita na mawali, ma-preach, maibahagi sa mga tao this morning. I pray, dear God, mag-minister kayo. Gamitin niyo ang inyong message. Gamitin niyo yung humble servant, Lord, to minister to your people. And give me strength, especially my voice, Lord, na affected po sa ubo. But I pray na, Panginoon, na in a short time, ma-impart po sa mga tao, magbigay po ito ng reminder sa aming lahat that what happened to Samson could also happen to us. If we are not careful, Lord, sa aming mga kilos at saka i-misuse namin ang aming potential. And I pray, dear God, na Lord, this morning ay ma-feed pa rin ang aming kaluluwa before we go out and before we go home. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you and please be seated. Pwede siguro mailibit konti, Brad? Kaya parang sa oo, pwede man siguro dito. Hindi man siguro mag-feedback para hello. Ayan. Bas, yan. Okay, dagdag ko lang sa reminders. Balik pa rin tayo sa usual. Alas 4 pa rin ba? Kasi parang 6 pa. Oh, so kung mag-6 tayo, gabi na masyado. Gabi na. So, ano tayo mamayang hapon? Ano ba yung araw na medyo wala na dito? 4:30? 4:30 tayo mag-start. Dito tayo sa labas mamayang hapon. Dito lang tayo. Okay, at least hindi masyadong init mamaya. Alright? Okay? Sige po. Now, ang ating text, sabi po ng 20, Judges. And she said, ang she po diyan, nag-refer po kay Delilah. And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as other times before, and she shake myself, and he wished not that the Lord was departed from him. So this is the saddest verse in the Bible. Nung na-realize po ni Samson na nag-depart na po ang power ng Panginoon sa kanya. Now, Samson was a man chosen by God before birth. Kung basahin mo yan, prior pa sa kanyang birth, meron na pong tinatawag na Nazarite vow. Filled with supernatural strength and set apart by a Nazarite vow. Yet his life is a tragic mixture of potential and compromise. His story teaches us about calling, temptation, and consequences. Amen? Ang life ni Samson composed of 4 things. Calling, temptation, third, consequences, and ultimately, salamat, kasama po ang God's mercy. Amen. Now, there are 4 things, mga kapatid, na nais ko pong i-share this morning. Marami na tayong sermon about kay Samson. Marami na kayong narinig about kay Samson. Even sa mga bata pa tayo, sa stories sa mga bata, aware na tayo sino si Samson. In fact, meron tayong game, Samson and Delilah.
So maybe familiar na tayo about Samson. Pero I believe ang salita ng Panginoon di naubusan ng lesson. Para po sa atin kahit paulit-ulit. Sabi nga, kahit sa John 3:16, kahit 1,000 sermons pwedeng gawin. Yun lang, Brad. John 3:16 lang na text. Ang daming sermon na pwedeng magawa doon. Kaya ganun ka-powerful ang salita ng Panginoon. So ngayong umaga, again, ating pong pag-aralan ang life ni Samson. Okay? Now, first thing, number 1 is that Samson chosen with a purpose. Chosen with a purpose. Look at chapter 13, verse 5. Atras tayo konti. Kasi tatlong chapters po itong life ni Samson. Okay? Mahaba po itong, katulad po yan kay Joseph. Marami pong chapters ang kinain sa kanyang story. Now, let's go to chapter 13, verse number 5. Okay, ito po yung time na kung saan gibuntis pa lang po si Samson. Look at verse number 3. And the angel of the Lord appeared unto the woman, mama po ni Samson, and said unto her, Behold now, thou art barren. So ang nanay pala niya, barren. Baog, hindi pwedeng unable to bear a son or a child. Walang capacity. Barren ang nanay niya, but praise God, mayroong favor, binigay ang Diyos sa kanya. Pero sabi dito, gideclare one day ng angel na magkaroon ka ng anak. And bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Ibig sabihin, miraculous po ang pagkabuntis ng nanay niya. Kasi declare siya na barren, and yet, nandun ang favor ng Panginoon. Sabi niya, magkabuntis ka, at ang anak na ang bata na yung ibubuntis ay isa pong lalaki. At sabi niya, verse 4, Now therefore, beware. Meron pong mga guidelines, meron pong ipinagbawal sa anak na ito o batang ito. Bago pa man pinanganak, sabi na ng angel, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink. So first thing, Brad, bawal po iminom ang batang ito ng strong wine or anything na intoxicating. Okay? And next, and eat not anything unclean thing or any unclean thing. Bawal po siyang kumain anumang bagay na marumi. And verse number 5, Brad. Verse 5, for law. Thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. So dito pa lang po mga kapatid ay gideclare na po ng Diyos na mayroong dapat guideline na susundin po si Samson. Bawal siyang uminom ng mga alak, makalasing, bawal po siyang kumain ng mga unclean thing, and lastly, mga kapatid, bawal po siyang magpagupit. Dapat ang kanyang buhok, mula nung ipinanganak siya hanggang sa katapusan, bawal. Walang razor. Ibig sabihin, bawal putulan. Now take note, si Samson lang po yun. Hindi kasi Samson. So hindi tayo cover dito. Gentile tayo. Tama? So kung lalaki ka ngayon, huwag kang magpa-long hair. Kahit patay na po ang nagpauso ng long hair, si Freddy Aguilar. So wala na si Freddy Aguilar. Ako siya yung Samson sa Pilipinas. Okay, so tayo po, Christian tayo. Hello, amen? Kaya dapat ang mga gupit ng lalaki, tama. Gupit, lalaki. Amen, mga men? Alright. Okay, now, sabi po dito, a Nazarite vow meant separation. Separation from a certain worldly pleasures and dedication to God. Like Samson, we are chosen and called by God. Amen? So tayo din po, katulad kay Samson, tinawag tayo. At meron tayong purpose. Let's go to 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse number 9. 2 Timothy please. 2 Timothy chapter 1 verse number 9. Chapter 1 verse 9. Verse 9 says, who hath saved us, next, and called us. Ano ang ating calling? With an holy calling. Take note, anong klaseng calling? Not just ordinary calling. A holy calling.
not according to the works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Para tayong si Samson, na meron din po para tayong purpose, mga kapatid. Amen? Na tayo po ay gamitin ng Diyos. Hindi tayo dumating dito by chance. Si Samson, may purpose ang Panginoon kung bakit gitawag siyang Nazarite. May purpose ang Panginoon bakit siya mag-long hair. May purpose ang Panginoon bakit bawal sa kanya ang wine. May purpose ang Panginoon kung bakit hindi siya pwedeng kumain ng mga unclean thing. That's God's purpose. And the primary purpose of God is for Samson to become a deliverer of the children of Israel. Gawin siyang leader, gawin siyang deliverer para sa bansang Israel. Kasi this time, ang Israel, they are under the captivity of the Philistines. May mga kalaban sila, may mga Philistines silang kalaban. And God chose Samson na mag-lead sa Israel. And that is His purpose, mga kapatid. Now sa atin ngayong panahon, the same way, hindi siguro katulad kay Samson, Brad. Ang ating duty, ang ating mandate, ang ating responsibility. But as a Christian, I do believe like Samson, God has a purpose. Why you save me? Why you save you? Why He save you? Why He save us, mga kapatid? I do believe hindi lang po ang purpose ng Panginoon para umupo tayo, makinig tayo at mauwi. Babalik naman, upo at wala tayong gagawin sa gawain ng Diyos. I do believe God's purpose, number one, is for us to serve the Lord and to engage in the Lord's work. Hindi lang puro, mga kapatid, hanggang dyan lang tayo sa buwan. I do believe God one day called you to become a teacher someday. Not just to be a listener, not just to be a hearer, but to minister people. There is a calling. You and I are called by God. And take note, Brad, hindi taong tumawag sa atin ng Diyos. Imagine mo, iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng lugar, pinagtagpo tayo ng Diyos. That is a divine favor of God. That's the beauty, mga kapatid. Like I said, you are not here by chance. God has a purpose for your life. Ephesians chapter number 2, verse number 10. Ephesians chapter 2, verse number 10. Ephesians chapter 2, verse 10. According to verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, and to good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Take note the word, Christ Jesus created unto good works. So what's our purpose? To create a good works, to produce good works. That's our mandate as a Christian. At sino yung inutusan ba? It's not the unbeliever. It's not the unsaved world. But it is the believer. It is the children of God. Verse 8 and 9, you cannot separate verse number 10. After you got saved, after God saved you from the world, from the sin and the power of sin, verse number 10 should follow. That's why hindi pwede na walang good works ang Christian, ang isang saved. Kasi the Bible, we are God's workmanship. We are created by Christ Jesus unto good works. And dapat mamanifest yan sa atin sa Christian. At dapat mag-umpisa yan sa atin as a local church. Hello, amen? Now, the question is God's purpose na serve ba sa buhay mo? Ang tanong, sabi dito, meron para, we are called, Brad. We are called by God. God has a purpose. Ang tanong, yung purpose na yan, na-serve ba sa atin? Amen. Like Samson, mga kapatid, like I said, chosen with a purpose. Hindi ka aksidente na member dito. Hindi ka aksidente na baptize ka dito. Hindi aksidente na Christian ka. Hindi aksidente na saved ka. That is God's divine purpose and power and calling. Kaya hindi pwedeng member ka lang na wala kang gagawin. Member ka lang, nakaupo ka. Member ka lang, nakatingin ka sa gawain ng Diyos. No! Every member should function as he is supposed to be. Ito, may purpose, Brad. Gi-invento ito, gi-design ito, na-innovate ito for a purpose.
Ang ceiling fan may purpose. Ang aircon may purpose. Bawat o anything and everything makita mo dito may purpose yan. Wala ditong, ay pastor, ang decoration pala may purpose. Yes. Kaya ka gitawag decoration para, anong purpose decoration? May mabasa? Ano pang purpose sa decoration? To add beauty. Tama? Ako mahilig ko yung tawag figurine. Yung mga maliliit na item, Brad, na lalo na yung mga unique ang design. I don't know kung sa inyo anong, pero ang personal ito, mahilig ako magkulik kung meron lang. Yung mga unique na bagay ba? To add beauty ba? So anything dito, may purpose. Ang TV may purpose. Ang kuryente may purpose. Kaso ang kuryente, wala na nagamit ang purpose niya ngayon. Kay brownout. Amen! The same thing sa atin ngayong umaga. May purpose ka, kapatid. May purpose ako. Bakit andito tayo this morning? Kaya sana po, hindi ma-forfeit ang purpose mo. Kung bakit ka gisave ni Lord, dapat ba serve ang purpose? Amen. Chosen with a purpose. Chosen with a purpose. That's number one. Samson, Brad, it's a very unique. Mga kapatid, hindi po lahat pinili ng Diyos. Hindi po lahat pwedeng gamitin ng Diyos. It's a privilege po na tayo po isa na pinili at tinawag, sabi ng Ephesians. Hindi po lahat tinawag, mga kapatid, called with a purpose. Alright? Samson, first thing, mga kapatid, he is chosen. Sa tiyan pa lang. Sa tiyan pa lang, mayroon ng mission si Samson. Sa tiyan pa lang, naka-separate na po siya, set apart for God. And let's go to number 2, mga kapatid. Not only Samson, he is chosen. He is unique in his birth. Miraculous in his birth. Wala pa siya pinanganak, pero mga kapatid, nakadesignate na po siya for certain purpose. And the second thing, ating makita kay Samson, mga kapatid, look at what happened. Mag-progress tayo, chapter number 14. Chapter 13, diyan natin makita ang birth ni Samson. And then, fast forward tayo, chapter 14, verse number 3. Malaki na si Samson. He is a full-grown person. Di natin alam exactly ilang taon si Samson dito, maybe, mga kapatid, mga early 30s, o maybe early 40s, di natin alam exactly, but we will assume na mga 30s or maybe 40s si Samson. Look at chapter 14, verse number 3. Judges. Let's go back to Judges. Fast forward tayo. Andyan ba tayo? Amen? Okay. Chapter 14, look at verse number 3. Malaki na siya? Oh, anong nangyari? Verse number 3. Then his father and his mother said unto him, is there never, let's umpisa po na verse number 1. And Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. And he came and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore, get her for me to wife. Napansin niyo, mga kapatid? Kining tao gigalagawan, damo makita. Tama? Kining palalagaw ba? Hindi ka puyo? Hindi ka pahimuyong? Damo mataypan. At ito ang nangyari kay Samson. Saan siya pumunta? Sa Timnath. Saan itong Timnath? Territory ng mga Philistines. Lugar ng mga Philistines na supposed to be, wala dapat siya doon. Pero pumunta siya doon, maybe out of curiosity, pumunta siya doon, which is supposed to be na pinagbawal sa kanya. Nung dumating siya doon, ba, may nakita siya. At hindi lang niya, nung nakita niya, nagkaroon siya ng desire. Nataypan niya. At sino ito ba? Taga Timnath na babae. At ang masaklap, sabi pa niya, first time niya nakita, gusto niya na. Di ba may mga taong ganon? Mga young people? Wow. Amen ka muna. Oh? Nakita niya doon. Nung nakita niya, nataypan niya, nakusunadahan niya. Pagpuli niya sa balay. Nugi din siya kay tatay. Tay, may nakita ko nga babae ito ba? Ano ba, nak? Tay, kursunada ko, tay. Ano ba? Teka diin.
sa taga-Philistines ay problema na. May problema sa babae. Ang problema kay hindi pwede. Ang problema sapagkat pinagbawal sa kanila kasi hindi niya kalahi. Tingnan niyo po verse number 5, verse number 3. Oh, mga kapatid, para maintindihan natin. Verse number 3. Then his father, okay, and then his father and his mother said unto him, both parents pa talaga, hindi lang si tatay, is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, get her for me, for she pleaseth me well. Now see? Sabi, nak, di kami tutol ni mama at papa mo kung gusto mong mag-asawa o magkaroon ka ng asawa. Pero dapat ang asawahin mo yung katulad sa atin. Ang asawahin mo yung katribo natin. Yung asawahin mo yung kadugo natin. In other words, dapat katulad niya na Hudyo. Hindi pwede. Sige, sabi niya, anak, hindi pwede. That is the daughters of the Philistines. And Philistines is our primary enemy. At pinagbawal ng Diyos makipag-asawa sa hindi nila katulad. Now, the same way sa ating panahon ngayon, in a Pauline epistle, Brad, and be ye not unequally yoked together with unbeliever. Christian, the same way. But you know what? Like Samson, nag-insist siya. No father, no mother. Sabi niya, take her as my wife, for she blesseth me well. Now notice that phrase, for she blesseth me well. Actually, hindi love yun mga kapatid, but lust. Yung desire po ni Samson ang nangunguna, hindi yung pag-ibig niya doon sa babae. Iba po yung love, iba po yung lust. Ang love mga kapatid, that is commitment. And love will be developed. Pero ito, affection lang mga kapatid for personal and physical appearance. Iba po yung rataypan mo lang dahil sexy, dahil maganda, dahil matangkad, dahil maputi. Pag naglaos na yan, nawala na yung tangkad, nawala na yung puti, pwedeng iwanan mo anytime. Because that is more on physical. Love is more on inner man. And that is unconditional love. Kaya po mga young people like Samson, ipinagbawal din po. Kung bawal kay Samson ang mga Philistines, sa ating panahon ngayon, the same principle. If you are a Christian, you should marry a fellow Christian. If you are saved, you are supposed to marry and look for a saved person. If you are a believer, you should look for a believer. Hello? It should never be unbeliever. It is a deliberate, mga kapatid, deliberate disobedience to God's conviction and purpose and, mga kapatid, guidelines. May problema talaga. Well, I admit mga kapatid, nung unbeliever pa tayo or mga kabataan pa natin, nakauyab bubutas ang unbeliever. Bisan mula na itsura, tabad, pero may uyab butas adto nga mga unbeliever. O kung lantaw na to, medyo okay man. Pero nung na-realize ko mga kapatid, nung na-Christian ko na, at nabasa ko ang Bible principle, na dapat ang Christian maghanap ng fellow Christian. So nagpray ako, Lord, tagaigig ko. Hindi ko gusto, Lord, nga mag-asawa ko nga unbeliever. Kaya hindi ko gusto nga panahon sa sipanimahon, magbuto nga anay pa kami. Ba isanay-anay bago kung nakakatuman sa simbahan, pero damo pa diskasyon, damo pa debate, damo pa mga namin yung pag mag-giving, wala problema. Pag sulwining, sold out. Pagpunta sa simbahan, wala pugong. Kaya naman, pariho ka mo utok, pariho ka mo spirit, pariho ka mo sang desire for God. Kaya kayo mga young people na single pa. Hello? Pamati mayo? Tindog tanan yung people, kalaruhon tanan. Tindog mga yung people. 13 up. Sige, 13 up. 13, mga teen. Sige, tindog. 20, 30. Pila din sila kabilog. Bilang nga ba? 1. 30, 40. Bisan sa sinta na, Brad. Basta, single pa. Apel, yapo, Joy, tindog, Joy. Bertata. Di nga bertata. Sabi nyo,
Tindog, single. Ano kitawag sa inyo? Be, ano nakabutaw sa ID nyo, be? Married gali ka mo. Oh. Ay, bilangon tani. 1, 2, bilang nga, Brad. Oh, Brad, tindog, Brad. Ay, ikaw karon tindog. Oh, Brad, Rumi, ano tindog ka, Brad? Eh, hindi ka makapil-apil, Brad. Ay, ikaw ka. Pasigyol ka karon. Ay, kapil. Oh, klaruha, Brad. Oh. Pila? Pila, Brad? 27. Apil na si Batata, okay, katindog, oh. Oh. Oh, ikaw, Win. Kamu ba nga, way kamu katindog? Anong purpose yun, way kamu katindog? Ano man? Gusto na ka mo mag-asawa, again? Oh. Pila tanan, Brad? Oh, 29. Pamati maayo. Laro kong tani. Oh, sino may uyab diri unbeliever? Bayaw. Anis lang, anis. Ako, way kong kabalo. Pero mga kapatid, I tell you, mga kapatid, ang purpose natin dito is, maplastar ba? Nami ang inyo. Kaya kung makasawa kayo ng fellow Christian, itong mga nanay na ito, itong mga tatay, di mahirap palapitan ninyo. Mag-volunteer pa yan. Ako sa cake, ako sa gown, or ako sa sapatos, or ano pa, ako sa palayas, ako sa galon, o ano pa na da, kakawa. Di ba? Kanami nang gikasal ka nga may kalipay, kasal nga may basbas sa Ginoo, kasal nga malipayon ng pastor. Amen. Di ba? Nang ga-enjoy tanan ba? Excited tanan. Yun ang purpose. Kaya nga maghulat, tapos maghanap ng Christian. Ilugon nyo mo, Brother Roy, lapit na ni. Matuloy ta sa November, Brad? Amen. Oh. Pero problema ni, kay taga-Tibuli. Duha lang ni, siya mabihag o ang babae mabihag. O, pero problema, kay dati sa aton sa misyon. O, dali lang. Kaya magulat, Pastor Dugay, abi, way makita sa simbahan. Di mag-ampo ka, base sa ibang nga simbahan, gali. Hindi nga nga aton option, unbeliever na Dugay, abi, Pastor. Kag way mo ko makita sa aton simbahan, mga pigado, magitsura, tagilid. Hindi pagbase sa itsura. Kapatid, ano nang itsura kung ang batasan? Ano man ang gwapo, ano man ang may kwarta. Pero unbeliever man, ayaw igambol ang Bible conviction. Kung itugot sa Ginoo ka makita, let it be, mga kapatid, nga single ka kaysa mag-disobey ka sa Ginoo. Amo man ang problema ko isa, hindi takahulat ang aton option, unbeliever na lang. Mga kapatid, way ka salig sa Ginoo. I believe kung mag-faithful kayo kay Lord, di katagaan ba siyang unbeliever? Kung nag-faithful kay Lord, di katagaan backslider? Magmatinumanong ka kay Lord, nagpagamit ka kay Lord, unfair ang Ginoo, nag-faithful ka, tapos tagaan ka sang ano? Hindi ko magpati sina. Ako nag-ampo ko, Lord, tagay ko asawa. O tanawag ihatag si Mambi, first class. Imagine mo. Package ba kapatid, guwapa na, marunong pa sa music. Oh, hindi ka diya. O kung naghulat ko, naguna-una ko, nagbase ko sa physical, tung gwapa, tung taas, tung ano, o unbeliever. Tiduyuting mapastor ko karon. O sige, assure me nga pastor ko, unbeliever asawa ko. Paano kami magpadayon sa ministry? Paano ko siya makita? Kung ako gusto, tapos walay heart sa ministry. Struggle ang ministry. Oh, yun ang basihan. Dito magbase sa, mga kapatid, temporary lang niya. Ang importante, ang maglas, kapatid, dili itsura, dili ang trabaho, dili ang sweldo, ang iyong relationship, both sa Panginoon. Amo na, blood, ang magbayin sa inyo na magdugay ang inyong relationship. You have the same spirit. You have the same conviction and the same desire to serve the Lord. Kaya di ka mo mag-una-una. Di ka mo magpa-pressure. Mabiyaan sa train. Hindi nyo ng train, ha? Oh? Pero kung sakto man, may ara man, kag sa edad mo sakto na, di mag-pray ka man hingagaw man Oh, kaya namin man po na nga, at least kung nag-asawa ka, makahingagaw ka man may bata. Kaya pwede ka man mag-asawa, it's too late naman po sa bata, dito na po ang risgo, dito na po ang negative side. Kaya mga 25, you have to start pray. O 25 pataas, tapos may stable ka na, nakatrapos ka na, why not? No. So mga kapatid,
Gusto din ni Lord God, hindi ka rin mag-single. Basahin mo ang Bible, to marry and to bear children. That is biblical principle. Amen niya, people? Okay, salamat. Pero lantaw ko mga young people, mga okay man itsura. Lantaw si rap-rap po. Tutuod lang, lantaw si rap-rap daw. Pwede na pang model. Oh. Tutoke, tuloka, bala si rap-rap, may pagka Richard Gutierrez. Ano ang nakapa-attract kay Lucy Torres? Tall, handsome, and dark. Di mahilig si Lucy Torres sa maputi. Yung Filipino complexion talaga. Yung Pinoy talaga na ano. Di ba si Richard? Kahit butangan mo na siguro sang duta tayo, di na magputi. Pero lang tawa, bisan simple lang itsura niya. Yun ang mga ano. Kaya tapos kamo mga babae, di po mo subra kapislian. Amen? Di maginarti. Di magpangita sa mga kung ano-ano nga kriteria. As long saved, as long, mas dami man ang taga-diri kay kilala mo na. Ang period of adjustment, mga kapatid, hindi na budlay kay kada Domingo, Miyerkules, bakit anay mo? Si pastor kabisado, mga membro kabisado. Kaysa magkadto sa ibang na church, ti stranger. Adjustment period, kilatison mo pa, kung manok, hibisimbisan mo pa. Ano gini, di ba? Para ba ta? Christian. Later on, ma-found out natin ano natabo kay Samson. As we progress, mga kapatid. Amen? Kaya nag-after si Samson, Brad, more on physical. For she blesseth me well. Ang gusto niya ma-entertain ang iyang flesh. Hindi ma-please si Lord, kundi ang iyang flesh, ang iyang sarili, ang iyang ano, mga kapatid. Alright? Look what happened. No? Look what happened, mga kapatid. Though Samson was strong physically, he was weak spiritually. His strength was a gift from God, but he often used it for himself. Amen? Yung maganda sana yung potential niya, mga kapatid. May gift siya sa Panginoon. But look what happened. He said, get her for me, for she blesseth me well. Ano siya, but very demanding siya. And look what happened. He disregarded God's command not to marry heathen women. Deuteronomy 7 verse number 3. Atras tayo konti. Deuteronomy chapter number 7 verse number 3. Deuteronomy chapter number 7. Chapter number 7 verse number 3. Alright. 7 verse 3. Deuteronomy. This is a very clear command from the Lord to the children of Israel. Chapter 7 verse number 3. Let's read all together. Ready, go. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. For what? Verse number 4. For they shall turn away thy son from following me, that they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you and destroy this suddenly. Bakit ipinagbawal ng Diyos, Brad? Na mag-asawa ang mga babaeng Israelita sa mga hindi Israelita, sapagkat possibly na ang heart nila, imbis sa totoong Diyos sila magsimba, mag-worship, madalangin, doon na sa Diyos-Diyosan ng mga napangasawa nila. Kasi ang Israel, Brad, napaligiran ng mga nation, ng mga idolatros. Kaya, very strict ang Panginoon, na baka someday, ang iyong puso, instead sa akin, ay hindi na, kundi sa Diyos-Diyosan na ng ibang bansa. And very sad, that is reality. May mga Baptist, are you listening? May mga Baptist bad, young people. Baptist dong, young people pa, nakapag-asawa ng mga outsider, nakapag-asawa ng hindi believer, ang silalaki, instead silalaki ang magdala, silalaki pa ang nadala. Kilala ni Brad Ferdy, taga Osminia. Ang babae, alliance, karon silalaki, alliance na. Meron pa, Baptist, tapos, nagbalik Islam, kay hindi siya makasalban, kay si babae, Islam. Di ba insulto yan kay Lord? Na ikaw dapat ang mag-influence, ngayon ikaw na-influence. Kaya, mga kapatid, napaka-klaro po ang principle po sa Bible. No?
na dapat nating sundin. May disadvantage po kapag hindi tayo sumunod. Alright? He disregarded God's command. I do believe aware si Samson ito, not to marry a hidden woman, but his lust, his pride, and impulsiveness lead to poor decisions. Sometimes mablind tayo, brad, sa itsura. Mablind tayo sa ating pagka-impulsive. Mablind tayo doon sa mga physical na bagay. Dapat hindi doon ang ating criteria. Amen? Yung people, wag doon. Doon tayo sa conviction ng Panginoon. Dapat yun yung sundin natin mga kapatid. Wag tayo. Strength without surrender. Si Samson, napaka-strong physically, but weak emotionally. He has a poor understanding. He has a poor decision-making, mga kapatid. At wala po siyang wisdom na galing sa Panginoong Diyos. Chapter 16, verse number 1. Chapter 16, verse 1. Let's go back to Judges chapter 16, verse number 1. The Bible says, 16, Then went Samson to Gaza, and saw there an harlot, and went in unto her. Ito naman, another babae naman. Kanina, yung babae taga Timnath. Ito naman, may pinuntahan naman siya na isang lugar. Sa Gaza naman. And what happened? Doon pagpunta niya doon sa Gaza, he saw there an harlot. Ito naman, harlot. Kanina, hindi yun harlot. But ito, very specific ang Bible. Harlot. Alam mo siguro natin ang harlot. Amen. And went in unto her. May binisitahan kami nung Huwebes. Sabi ng isang men, ang binisitahan namin, ano siya, ga-drive ng tricycle. Siya, grabe, pastor. Yung tinalak, bakit? Anong problema, Brad? Ay, ginakulang ang mga alpot. Ano alpot man? Amo gali nang i-term gali dire? Ilonggo nga, no? Hindi mo alpot man. Nang bala, pastor, bayaran? Gali, amo gali nang tawag de. Grabe daog-daog ang mga babae itong ato pastor, kay irinaway sila. Kay ginakulang sila, gaaway mga lalaki. Imagine mo. Tiga-drive sa gabi. Tapos, ang suki pala daw ng mga babae dyan, sa PhilHealth paggabi. Sir, pangapi lang, imagine. Kala ko mga kapatid, ang Marbil, walang ganyan. Ang mga highly urbanized lang, Cebu, Davao, mga ganon, Manila. Pero imagine mo, sa kaliit ng Marbil, province tayo, ganito, pero may mga ganon ng senaryo, na mismo na mga babae, gapanawag. Ay, ingat ka mo mga driver, Brad Bernard, di ka, Sister Cyril, bantayan mo kita. Brad Maki, mag-ingat ka, Brad, lapit na ba yung magbalik siyan, Brad? Di ka gito kumpiyansa. Silipon ko gika mo sa PhilHealth pagkagabi, isiayon ko ka mo kay Basil ka. Pila-pila ka mo dito. Joke lang amen? Si Samson, mga kapatid, so makita mo totally blind na siya. Blind siya sa Timnath. Ito naman, hindi basta-basta, harlot na gid. And the Bible says, he went in unto her. Intentional. Hindi lang nakita niya, kundi sabi niya, kinasama niya, pinuntahan niya. At alam natin anong nangyari. Amen? Napakalungkot sa isang Kristiyano na supposed to be separate, supposed to be spiritual, supposed to be, mga kapatid, for God's glory ang kanyang gagawin, and yet ang kanyang ginawa is completely opposite sa kalooban ng Diyos. His unrestrained passions gradually led him away from God's presence. Amo gani na bad. Pag umpisa ka sa isang kasalanan, si Satan, Brad, hindi yan makuntinto. Dalhin ka, until such time, Brad, hindi ka na makawala. Until such time na bond slave ka na. And before you know it, mahirap ka nang umalis. Kaya Christians, listen. Natural gifts without spiritual discipline can lead to disaster. Pag di natin na discipline, Christians, listen. Ang cellphone natin, Brad, blessing yan. Magamit yan sa maraming paraan. Pwede ka mag-witness, pwede ka mag-share, pwede ka maka-invite sa mga tao. But it can also lead to disaster. Satan also is a best tool, Brad, magamit to destroy your life as a Christian. Amen? Kaya careful tayo, mga kapatid. Meron siyang potential, meron siyang gifts, mga kapatid.
na supposed to be para sa Panginoon, pero gidestroy niya, pero gidisregard niya. Kanina gidisregard niya ang commandments ng Panginoon. And look what happened. In the third one, mga kapatid. Look at what happened. Verse number 17. Verse 17. Look, verse number 17. Judges chapter 16, verse number 17. That he told her all his heart. Ito na yung senaryo, mga kapatid, na gitanong siya, ginakulit siya ni Delilah. Delilah, Samson, what is the secret of your strength? Amen? Pero mga kapatid, anong ginawa ni Samson? Sabi niya, marami siyang ginawang alibay. But later on, bumigay din siya. Later on, girebel niya. Ano ang secret ng kanyang strength? That he told her all his heart. Samson tells Delilah the secret of his strength. Not because she earned his trust, but because he was tired of resisting. He let his guard down. And this is the danger of constant compromise. It wears you down. The third one, mga kapatid, the danger of compromise. Amen? Si Samson ang una. Samson, ano bang secret mo? Bakit napakalakas ka? Sabi niya, kung talian mo lang ako ng isang bagong tali, katulad lang ako ng isang tao. Ang dami pa niyang ginawang alibay. Pero nakita natin, ginatis lang niya si Delilah, mga kapatid. And later on, nung napagod na siya sa pagsisinungaling, anong nangyari? And later on, gireveal niya, ano po yung secret, mga kapatid? Anong gireveal niya yung secret? Of course, gitake advantage ni Satan. Sabi niya, kung putulin ang aking mahaba, ang aking buhok, never pa in my lifetime na daanan ng resort. Never pa in my lifetime, mga kapatid, na nagupitan. And God said na the moment na putulin ko ang aking buhok, ay magiging katulad na lang ako ng ordinary man. And Lord, nung nakita po ni Delilah na yung totoo, Brad, she took advantage, and what happened? Ginupitan niya. Ano pa nangyari, Brad? Okay, tinawag niya yung mga Philistines, and what happened? Nung kanya pong ginising, look at verse number 16, verse number 20. Verse number 20, look what happened. And he wished not that the Lord was departed from him. Akala niya this time, mga kapatid, maloko pa niya si Delilah. For so many times, giloko niya si Delilah. For so many times, gumawa siya ng alibay sa kay Delilah. But this time, mga kapatid, what happened? And he wished not that the Lord was departed from him. Wala na yung presence ng Panginoon. The power of God is gone. Okay? The Spirit of God is gone. A life of compromise numbs you spiritually. Church, stay alert and stay separated. Amen? Kung mamuhay ka sa kasinungalingan, someday, mapapagod ka rin. Mahirap yung buhay na puro kasinungaling. Mahirap yung buhay na puro ka lang tinikal. Mahirap mamuhay yung may dishonesty. Mahirap mamuhay nung may takot ka na baka one day. So ang gawin mo, talagang i-scripted mo yung rason mo, i-practice mo yung rason mo. Kung mamati siya, mamangkot si mamang, si papang, tarungon ko gini, kay basi madakpan ko. Napakahirap yung mamuhay ka sa kasalanan. And that is Samson. Mga kapatid, hindi po walang joy ang taong namuhay sa kasalanan. You can never enjoy sa Christian life, Brad, na may sin in your heart. Hello? Christians, wake up! If you are living in sin today, stop it and make right with God. Samson's life is a life of compromise. Naging kalos na siya, Brad. Ginapatay niya ang spirit, ginapatay niya ang conviction. And look what happened. I'm almost done. Nandiyan pa tayo? Look at verse 21. Look at verse 21. The Bible says, But the Philistines took him. Kinuha na siya. Dinakip siya, kinalbo siya, kinuha ang kanyang buhok, nawala ang power ng Diyos sa kanya. At anong nangyari? Dahil ordinary na siya, wala na siyang lakas, hindi siya pwedeng lumaban. Look at, mga kapatid, and put out his eyes. You see? Bakit inuna tinanggal ang mata? Oh? Grabe mata, no? Bakit? Ang weakness ni Samson, mata.
Kita sang babae. Iba't ibang babae. Mata. The lust of the eyes. Kaya mag-ingat tayo sa ating mata. Amen? Maganda may mata. Pero i-guard natin ang ating mga mata. Mga lalaki. Amen? Punta kami sa Tagaytay. Mga kapatid, sino nakakadto sa Tagaytay? O si Ninang, sino pa? Ako first time kami, Brad Ferdy. Ay, abaw. Di gid maayo gali ni kanang mga sikat bitaw nga lugar. Kanang mga kaya kayo gaplano kayo magadto Boracay, hindi na lang maluoy kamo. Maluoy kamo. Sino ba wala si Brad RR, nag-exit sila. Oh. Nakakadto maguro ni sila. Tama? Oh. Maluoy kamo Brad, Siargao, hindi na kamo makadto. Maluoy kamo Brad sa iyong kaugalingon. Mapatay yung spiritual. Ha? Imbis Christian ka ba? Imbis ang imo mind, okay lang kung upod mo asawa, kay may magbantay siya mo. Hindi mo, gani dia ba? Dri ba? Let's admit mga lalaki. Di siyempre unbeliever na sila, way pakialam sila bayo, way pakialam dragon, ano nang itsura nila. Kaya sa tingin nila, okay lang, kay normal, mga foreigner, normal na sa kanila. Si Ma'am Joy galing sa Amerika, si Ma'am Joy galing sa Italy, normal ang culture nila sa kanila. But tayo, aside na conservative ang ating background, pangalawa, Christian tayo, hindi tayo sanay. At di tayo magpa-adapt doon sa ganung culture. Mga babae, ambot na lang. Makapangurus ka. Tagaytay po may mga babae. Sabi pa rin, Pastor, mata mo Pastor, Pastor Randy, bugoy man si Pastor Dan. Pastor Dan taga Davao. Pastor Randy, tugan ka sa misis mo. Bugoy ginasulong niya. Hindi maayo, Brad. Ambot kung kabantay si Brad Ferdy dito. No, basin pawala lang mo si Brad Ferdy. Ari pa to si Sister Susan, tapos hindi maayo nga lugar. Amo na nga, mag-ingat tayo. Kung alam natin ang lugar, hindi para sa atin na Christian, better. Amen? Para hindi tayo matukso. Si Samson, Brad, kung nagpahimuyong ni, hindi nilagawan, ay hindi niya ni makita si Delilah. Pero ang problema kay, sige gani lagaw, Timnath. Subong naman, Giza. So nakakita naman dito, another babae. O gikuha naman niya, giasawa niya. And you know what, sometimes, ang gitake natin na para sa atin bad blessing, you know what? No. Iparealize ng Panginoong Diyos na mali ang ginagawa mo. Oh. Sometimes, mga kapatid, di tayo careful sa ating decision, magiging downfall natin. Naakala natin advantage sa atin, but later on, gamitan ni Satan, disadvantage para sa iyo. Kaya sabi ni Lord, anong sabi sa Bible? Abstain from all appearance of evil. Christian ka, tapos harlot? Leader ka sa Israel, meron kang guidelines ba? Pero what happened? Gi-abuse po ni Samson. Galatians chapter number 6, mga kapatid, Galatians chapter number 6, Galatians chapter 6, Galatians chapter number 6. Galatians 6, verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Be not deceived. You cannot deceive God. Be not deceived. God is not mocked. Notice, you cannot mock God and you can never mock God. For whatsoever a man soweth, listen, that shall he, what? Also reap. That's Bible principle. What you reap is what you sow is what you reap. Look, verse number 8. For he that soweth to the flesh, or to his flesh, shall all flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life, what? Everlasting. So when you sow flesh, you will reap corruption. Amen. But when you sow Spirit, you will reap life everlasting. That question is, what are you sowing today? More on flesh? More on earthly things, mga kapatid? You cannot mock God. Kung nagtatanim ka ng galit, you reap also bitterness.
When you sow love, you will reap, expect God, someday you will reap love. If you sow peace, someday expect that you will reap peace. But when you sow conflict, when you sow bitterness and righteousness, expect bad someday. Because the Bible principle, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. That's Bible. You can never change Bible principle. Samson, mga kapatid, yes, ating makita, he's more. Samson's disobedience led to disgrace, bondage, and blindness. Sin may look pleasurable for a season, but it always leads to slavery. Alam niyo ang kasalanan, yes, mag-enjoy ka. But Moses said, for a season. For a season. For a season. No? Kaya careful tayo, mga Christian. Number 4, consequences are real. Amen? Hindi pwede gagawa ka ng mali na walang consequences ba? There is always consequence sa ating mga maling ginagawa, ating mga maling action, at mga maling desisyon. Yes, God's forgiveness is available, but consequences are real. Mapatawad ka ng Diyos. Pero ang consequences, ang resulta sa ginawa mo, mahirap mo nang ibalik. Hindi na pwede. Amen? Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga desisyon. Huwag tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Amen? Chapter 16, verse number 28. Let's go back, mga kapatid, and maybe we're done na. Look at verse number 28. Verse 28, chapter 16. Let's read all together. Verse number 16. Verse number 16. Chapter 16 rather. Verse 28. Verse number 28. Verse 28. Let's read all together. Ready, go. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee. Only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. Fifth and final, mga kapatid, is that number 4, consequences are real. Natanggal yung mata niya, kinuha yung kanyang mata, tinanggalan siya ng mata, naging bulag na si Samson this time. But praise the Lord, ang kanyang prayer, this time he remembered the Lord, and then he begged on God for one more time. And look what happened in verse number 21, verse number 28 here in our text. And Samson called unto the Lord God, said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me. So he prayed for what? He begged for mercy. He begged for strength. Here, this time, Samson is blind, humiliated, and chained. Samson calls on God one more time. And thank the Lord, God hears him and gives him strength to defeat the Philistines. And his final act of faith accomplished more than all his earlier deeds. Thank the Lord, God is a God of second chance. Amen? Mga kapatid, members, failure is not final. It doesn't mean you fail. You are failed forever. Amen? Praise God, when we fail, there is another chance. God will give us an opportunity to get back and to get right with God. Maybe as a father, you have a failure. Maybe as a mother, you fail. Maybe as a daughter, a son, you fail. As children, you fail. But let me tell you today, God is merciful and God is going to give you another chance. If you are willing to come to the Lord. Just submit yourself and acknowledge that God is the only way, Brad. He can give you His grace. Amen? Mga kapatid, hindi pa po final. Pwede pa dating baguhin. Kung nagkamali tayo, admit and don't do it again. Ang mali, mga kapatid, alam na natin, mali. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, and yet we abuse the grace of God. No. It should not be. Ngayon ba, kung binigyan tayo ng chance ng Panginoon, then this time around,
Baguhin na natin. Itama natin ang ating maling mga desisyon. You know what? The reason why suffer tayo? Because of our wrong decision. We suffer simply because, mga kapatid, sometimes may mga bagay na alam natin pero disobey natin. Yes or no? But thank God. God, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos is God can still use you after your failure. Yes, Peter, he failed, but nakabalik sa Panginoon. Amen. Abraham, he failed. Isaac, he failed. Moses failed, mga kapatid. A lot of Bible characters, they failed. They have failures. But thank God, after they admitted their failures and get right with God, ginamit sila mightily sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya this morning, mga kapatid, I do not know anong failure meron ka. But I do believe all of us may mga failure, right? But praise God, mga kapatid, just get back sa Panginoong Diyos. Hinga natin ng tawad, at din itama natin, and magamit tayo sa Panginoong Diyos. Huwag mong sabihin, tama na, wala na akong magawa. It's enough, I'm done. No! God's still working in us. Praise the Lord for His mercy. Praise the Lord for His grace, mga kapatid. Okay? Let us read, mga kapatid. Alright? The story of Samson is a warning and hope. Warning, number 1, don't waste God's gifts. A life of compromise leads to destruction. Huwag nating i-waste ang gift ni Lord. Mga young people, ano mang gift mo ngayon, maybe marunong ka sa choir, marunong ka sa music, magaling kang magkanta, gamitin mo yan para sa Panginoon. Huwag mong gamitin para sa mundo. Huwag mong gamitin para sa sarili mo. Use it for God's glory and honor. Si Samson may potential. Gibigyan siya ng extraordinary strength. Pero mga kapatid, na-misuse niya. Hello, amen? If you have fallen, God's grace can still reach you. Are you living up to the calling God placed on your life? Are you there compromised? You need to surrender. Will you ask God like Samson did for strength, not to serve yourself, but to glorify God? Final verse, mga kapatid, and we will close with this. Proverbs 24:16. Proverbs 24:16. Proverbs chapter number 24. Look at verse number 16. Proverbs 24:16. Proverbs 24, verse number 16. For a just man, let us read all together, please. For a just man falleth 7 times, and riseth up again. Amen. For the just man falleth, how many times? 7 times. And don't you know, Brad, 7 is God's number. Pero mga kapatid, huwag nating pantayin ng 7 times. 1 time is enough. Kung nag-fall tayo, nag-fail tayo, but that would be enough. I hope meron tayong lesson learned. At huwag nating tawagin ng Panginoon sa last minute na si Samson ba, tinawag niyang Panginoon, but it's too late. Yes, binigyan siya ng chance ng Panginoon, binigyan siya ng grace ng Panginoon. Once again, gi-restore ni Lord ang kanyang strength na nawala. Hindi man siguro binalik ang kanyang mata, pero brad, gi-restore ang unang gift ni Lord sa kanya, which is extraordinary strength. And you know what? According to Bible scholar, ang kanyang lakas ba equivalent sa 1,000 na tao. Imagine mo, kung totoo ba ba? Sabi ng ang kanyang lakas equivalent sa 1,000 person. Gaano kas? No wonder, sabi noon, kung basahin mo doon sa book, ang gate ng Giza na steel, tinanggal niya at 30 miles, dinala niya. Barehead. Imagine mo 30 miles. 1 mile is equivalent to 1.6 kilometer. Oh, mas mataas ang miles. I-convert mo sa kilometers ang 30 miles. Approximately, ilan yun? 50 plus? 48 kilometers. Ganun lang. Siya lang isa. Steel rod, hindi wood. Steel. Kita mo yung ganong favor ng Panginoon, brad, ang strength niya. Pinatay niya 1,000 Philistines with a mere jawbone. Yung jawbone ng lion, brad, pinatay niya. Ganon ang favor ng Panginoon. Maganda ang design at desire ng Panginoon kay Samson maging deliver para ma-declare ang glory ng Panginoon na siya gamitin na leader of Israel. But na-abuse niya ang gift ng Panginoon.
Kaya lesson sa atin, Brad, anong binigay ni Lord sa atin? It could be skill, it could be wisdom, it could be knowledge. Don't use it for yourself. Rather, use it for the glory of God. Eh, Brad, pag i-abuse mo, mga kapatid, baka mawala na yan. At baka hindi na yan ibalik ng Panginoon. Amen? Use God for God's glory. Thank God, ang Panginoong Diyos, kahit malaking failure si Samson, but once again, God restore His grace to Samson. At sabi ng Bible, nung last niya na hiningi, mas marami pa siyang namatay earlier. Napatay ng mga Philistines compare sa entire life niya nung hindi pa siya nabulag. Pero sana wag nating antayin na may gawin pang Panginoon para ma-wake up tayo. Wag nating antayin maputulan tayo ng ano. Wag nating antayin mabulag tayo bago natin ma-realize na Panginoon, nabilong talaga ako sa iyo, hindi ako sa mundo. Wag nating antayin matulad tayo dito. Tingin kayo dito. Amen? O, salamat andyan si Kilvin. Sana magbalik na to si Kilvin. Amen. It's a blessing. How many times nag-fail ka? But thank the Lord, God is too patient. Di tayo pinalo, nakumplito tayo. Alam mo kung ano kadungol. Alam mo kung ano ka pariwara. Alam ng Diyos gaano ka karebelde sa iya. But salamat sa grasya sa Panginoon. A righteous man falleth 7 times. But salamat ba ang grace ng Panginoon. Kaya wag na nating antayin ng 2nd times, 3rd time. Kung karon na-realize natin, mali yun, stop mo na yun at itama mo na ang mali and go back to the Lord. And I believe God will bless us. Every head bow, every eye closed. Father God in heaven, salamat Lord this morning. Yes Lord, we are prone of failures. We fail many times. We fail you Lord. As a father, we fail. Mother, they failed. Children, they failed. As a Christian, as a member, we failed. But thank you Lord that failure is not final. Failure is not the end. But thank you Lord for your sufficient grace. Thank you Lord for the chance na bigay nyo sa amin na if we are willing to get back and to get right with God, you can still, God, use us and restore us, Lord, like a broken pieces, like a clay, Panginoong Diyos, na pwede mo kaming i-reshape, pwede mo kaming i-form ulit, Panginoon. Oh God, thank you for the life of Samson na naging reminders namin na huwag naming pairalin ang aming feeling, huwag naming pairalin ang aming old nature, huwag naming pairalin ang aming flesh. Sapagkat, Lord, if the flesh will domain us, the lust will control us and have dominion over us, our potentiality, Lord, ay mawala po. Ma-forfeit po ang purpose, Lord, nga gidesign mo at gidesire mo po para sa amin. Oh God, I pray for our young people, these 27 young people, men and women. I pray for them, Lord. Huwag niyong hayaan na someday, Lord, magkaroon sila ng mga partner in life ng mga unbeliever. Spare their life, Lord. Preserve their life sa aming mga young people. Na huwag silang matempo, huwag silang maging impatient. Na, Lord, ang option nila is unbeliever. Oh God, I pray for them. Preserve their lives. Na, Lord, willing silang mag-wait, willing silang mag-antay sa right person, right kind of husband, soon to be right kind of wife, Lord, para sa kanila. Huwag nilang tularan si Samson. Maybe na-realize si Samson, mali ang kanyang ginawa, but it's too late. He became enslaved and blind sa kanyang emotion. But for us, salamat, Lord, na na-remind kami today. Thank you for Gladys. Thank you for her desire, Lord. Masama ang kanyang husband, si Minidig. What a blessing. It's our prayer, Lord. Lord, mag-grow pa sila. Ano mo sila spiritually. But the rest, Lord, I pray for them. Na huwag na naming antayin, Lord, ma-realize namin mali ang aming decision. But it's too late na. Today, Father, I pray na enough na po, Lord, ang Bible. Enough na nangyari kay Samson na mag-remind sa amin na magkaroon kami idea, better to obey God's principle than later on, Lord, mag-suffer kami. Tayo tayong lahat, please. If you are young people,
I will address this to you. Can you make a promise today? By the grace of God, can you raise your hand and say, Pastor, thank you sa message. Salamat sa reminder. Pastor, please pray for me by God's grace na sana makaantay ako, i-follow ko ang principle sa Bible, i-follow ko, Lord, ang instruction sa Bible. I don't want my life to become mess. I don't want my life, Lord, to be a tragedy. I don't want my life, Lord, na magiging illustration na lang ako someday. I want my life na maging blessing. I want my life to be a testimony sa ibang young people. I want my life, Pastor, na maging blessing dito sa church. Pastor, please pray for me. By the grace of God, antayin ko ang right person, ang tamang lalaki, ang tamang babae na para sa akin. Huwag akong magpadala sa mga unbeliever. But I need to follow the principle of the Bible. If you're young people, can you raise your hand? I will pray for you. Amen, amen. I see that hand. I see that hand. Amen. At the back, at the side. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I see that hand. Put it down. Father, thank you. Salamat sa mga young people namin, Lord, na nag-desire. And I pray na sana, I pray hindi lang sana, Lord, today, nag-desire sila, but always in their heart, Lord, that they need to follow the Bible principle. There is a blessing when we follow the principle of the Bible. There is a blessing when we follow the Word of God. And there is joy, there is peace, and there is blessing. That's why I pray for these young people na sana, Lord, someday ang kanilang makitang partner at ibigay mo na partner, fellow Christian para sa kanila. I want to see them happy serving the Lord. They enjoy serving the Lord with their families, with their wife, with their husband, together with their children someday. Lord, we pray for Bablin, we pray for Pau Pau, wala ngayon si Dave, whatever man, Lord, meron sila ngayon, even kay Mimi sa Molde. I pray for them, Lord God. Help them na ma-realize nila, it's better, Panginoon, to obey the instruction from the Lord. Salamat kasama namin ngayon si Tutong. Salamat nandito si Kelvin. And I pray for them, Lord, i-revive nyo, i-restore sila. I-revive ang joy in serving the Lord. Sa aming lahat, Panginoon, salamat. Kahit married na kami, I hope ma-remind kami that we need to be careful also sa aming mga mata. I-guard namin ang aming mata na sometimes, Lord, gamitin na gateway ni Satan, makapasok ang kasalanan. Guard, Lord, our eyes. Guard our eyesight, our vision, na hindi kami madala sa mga bagay sa mundo. Panginoon, we need to guard also our heart. Thank you, Lord, for this morning. Thank you sa message. Despite sa kainit sa panahon, Lord, na-remind niyo po kami. We love you, Father. We thank you for this great reminder, a good reminder for all of us. Because, Lord, hindi kami immune ng kasalanan. Hindi kami exempted ng temptation. What happened to Samson could also happen to us anytime. That's why we need your grace and protection, Father, to all of us. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Standing, Brother Ferdy, Brad, please. Thank you. Alright, so maraming salamat, Pastor, sa mensahe to remind us